Mga kalingap, good day! Today is December 1st. Oh my God, time flies! Alright, very fast. So, today po magkakaroon po tayo ng a day in my life dito po sa Daet. Kasi nga, sadly speaking, may ilang mga na tayo, no? Just few weeks, and after that, we will say goodbye to this place. So, let's make our time more memorable and worth it po. So, ayan. First time po natin mag-a day in my life kasi nakapag-a day in my life na tayo sa Baguio, and ngayon po naisipan ko pong gawin yan. Of course, I'm not alone. Together po ang isa, number one na cute ng Team Kalingap. Ang nag-iisang cute ng Team Kalingap. Walang iba kundi si Nathan Cute! Hello! May galap sa inyong lahat. Yes, kasama po natin siya ngayon for our a day in my life vlog. Yes, personal driver. Ala, hindi mo. Personal driver. Ay, huwag kang ganyan, may issue naman tayo niyan. Kasi may dumating sa akin na ginagawa ko ng personal driver si Mirador. Oh my God, wala pong mga ganyanan, no? Alright, so see you in a bit mga kalingap. Stay tuned. Nandito po tayo ngayon sa Rustic Cafe. Dito lang po yan sa Daet. Kasi we will spend our time po dito with Nathan Cute for sure. So later po, abangan nyo po ang aming mga interview session. Hindi po mawawala yan pag ako po kasama nyo. It's my way of like parang marites ka but in professional way. Mayroon kasing tinatawag na ay marites tambay, may marites professional. Oh yes. Nathan may marites na professional. Tapos iba naman yung marites tambay. But yes, I'm so excited, no? Kasi pinaunlakan po ni Nathan Cute ang aking invitation for him. Dito maganda ang lighting. So later po, no, yung tatalakayin po natin ay yung part 2 po ng, if you remember, nagkaroon po tayo ng interview when we were sa Baguio, when we were in Baguio po, and ngayon po ito po yung part 2. Sadly speaking, wala lang po si Joey the Great kasi nga he's busy and he's not here in Daet. But don't worry po, pag bumalik po siya dito, for sure we will grab the chance. Okay, so this vlog is like a day in my life po muna with, of course, yeah. Dapat habang kumakain tayo ng Itadakimasu. Itadakimasu. No, it's okay. Usap lang, usap lang. Kasi alam mo, bibig ko, pag nakasimula ng makipagkwentuhan, ayun, wala na. Wala na nga preno. Bangga na kung bangga. Yeah, yun ba? Pansin mo ba mga ganong bagay? Is it soft? Yeah. Oh, right. I do love beef. Alam mo ba? Di lang halata, no? Pero I do love foods talaga. Yeah. Ang takaw ko. Pag hindi ko gusto yung environment, nawawala yung appetite. Itadakimasu. Ako wala akong pakialam sa mga ambient na yan, basta kakain ako. Diba, kanya-kanya naman tayo sa kanya-kanya kinakasanayan. Kung nasanay ka sa ganyan, kami wala. Masarap na. That's why I choose this cafe. Kasi may meals lang. Hindi kasi lahat ng cafe may meals. Oo nga. Like dun sa Baguio. Yeah. O tinapi lang doon. Yeah. Ilangaw? Yeah, isa.
Ayaw niya pa talaga bawasan yung, ayaw niya masira yung kanya. Alam niya, kung mabait ka, ayaw mo talaga sirain yung ano. Tapos yung pagkain, talagang nagpapasaya sa akin, lalo na kung masarap. Like, when I pay for it, wala akong pakyo sa presyo basta masarap. Gumaganda na yung mood ko. Ako iba. Sa bagay, yun ang kasi nakasanayan ko, sabi ko nga, may ganyan-kanya tayo nakasanayan. Ako kasi hindi. Pili sa akin mga once sa blue moon lang, kain ako ng mga mahal. Ano kasi Ito ko lang sabi, okay na yun. Dati kasi napakahirap namin ba? So, nung si mama lang tumataguyod sa amin, like, yung kain namin sa labas hanggang Jollibee lang. Yung ganung bagay. Tapos may mga special occasions lang kami nakakain sa labas. Although si mama, nung gumanda na din trabaho niya, of course, nakakain na kami sa mga restaurant, pero hindi talaga time to time. Dito lang nag-iba yung parang nagiging lifestyle ko nung nag-asawa na ako. Kasi nung nagtatrabaho ako that time, lahat ng pera ko ay dun sa bills. Kasi enough lang yung kinikita ko eh. So, talagang napupunta sa bills, ang mahal pa ng apartment namin, ganun, kuryente, ganun pa. So, yung damit ko pa nga dati, mga ano lang eh, parang mga thrift store, ukay-ukay. I used to wear ukay-ukay kasi mura lang. But nung nagkasawa na ako dun, parang nagbago din yung takbo ng buhay ko. Hindi man napaka-sosyalera, hindi naman sa ganun. Kasi yung husband ko, ganun din sa pera. Although, binibigyan ka niya when it comes to food, makakain mo talaga lahat pagkain ng usapan. Pero sa mga ibang bagay, hindi talaga. Hindi niya ako sinanay. Oo, ayaw niya ako maging spoiled. Pero kahit ganun, parang nagiging spoiled na din. Kaya ayun doon na parang nag-iba na yung mga panlasa ko. And then before I got married, yung mga previous ex-boyfriends ko din, mga international, yeah. So, ayun, dun ako dahan-dahan na namulat sa mga international foods, international cuisines, lifestyle, dun na. Yun na nga yun kasi sinasabi ko na mga na-experience mo kasi sa buhay. Yeah, iba. Kaya siguro parang naaatihan ang karamihan sa akin. Akala nila hindi ako mahirap. Yeah, yung mga pag ganun-ganun ko, ano yun, a way of my lambing, but they misinterpret. Right? I always do like this, like that. Yeah, maarte na. So, they ended up that kind of conclusion. Masarap, no? I love it. I will taste this one na. Ay, nasira ko na. You can try. Tadakimasu. Talaway ba? Ano ba? Kasi mo kutsara. Talaway. Di ka nagtamis? I like this one. Sa totoo lang, I do love coffees talaga. Kaya lang, hindi kasi ako nakakatulog. So I stop. But last night, napanood ako ng Japanese teleserye, and which is related sa coffee. So, kaya pala naglaway ka. Pag-isin mo pa umaga, oishi! Tada! Umay! Yukatta. Umay desu ne. Reshi desu. Dami na naman manggagalitin na nanonood nito. Wag ganyan mga expression. Di man kayo namamatay sa kaartehan ko. Gawang ganawa. Ba't kayo nagagalit? Hindi naman nakakamatay yan. Ganito na talaga ako. Ano lang kayo? Ako baga, ano rin ako sa mga maarte, pero ang artista, ang gusto ko na pinakamaarte, na-artahan ako pero gusto ko, because Aquino. Kasi ang arte niya magsalita, ang arte niya, mga ganyan-ganyan. Ay mo, basta gusto kong kanya. Pero she's down to earth. Oo, yun yung ano ko. So, di natin alam sa personal kasi nakika lang naman natin sa mga video. Pero sa kartehan talaga, yun talaga.
Na maraming nagko-comment na para daw kung sa Aquino ay sana no? Sana ganun din ako kayaman. Kasi nga, bakit ko siya nagugustuhan? Kasi mag-inarte man siya, mayaman. Kumbaga, naayon naman sa pagkatao niya, kakilan niya. Sa status niya sa buhay. Kaya naman siya, mag-inarte ka, kahit siyang tupak ka na nga, mag-inarte ka pa siya, sarap ng isako. Ihulog sa bangin. Amal? Diba? Sa akin, anong first impression mo? Honestly, your first impression. Na-a-appearan ka din? Hindi, kasi unang-una lang kitang napansin. Naalala mo doon tayo kala Kuya Brock, na nag-usap kami ni nag-meeting kami tungkol sa application, yung kapatid ni kala Kuya na panganay. And then? Nandun ka rin. Ano ginawa ko? Hindi, nandun ka nakapunso pa, tapos nakipag-English na ka rin doon. Ano itong babaitan na ito? English. Ay, I remember. Kasi that time, bago kayo nag-usap ni Emmy. Yun. Kami kasi yung nag-uusap. Ikaw pala yung kausap niya about sa flow sa sa reunion. Yun. I remember na. Sabi ko, sino kayo itong babae na ito? Sabi ko, galing dito sa US. Kasi English-Englishan din ang lola mo. Galing siguro sa US. Kasi kasi... Ano ito? Maki talaga ito, maharap. Pag si Emmy kasi kausap ko, like, she said to me na English daw, nang so ganun ay masanay din siya kasi nagtatagalog na siya dito eh. So parang nami-miss niya mag-communicate sa English. Saka minsan, baluktot ng Tagalog niya. We are same. Hindi siya makapag-Tagalog ng straight. Puro man siya Tagalog. Kaya ayun, happy ko nang nakita ko, na-meet ko siya. Sa Tibing din. USB ba siya? Tibing, di ba? USB siya. Australia. They are both from Australia. English din ba salita doon? Yeah, but different accents. Okay. Something like British, if I'm not mistaken. Pag British kasi, hindi pa ako sanay na sabayan. Inaaral ko pa yung British accent eh. No, iba yung accent nila. Sa akin kasi, English accent yung inaral ko. Oh! Let's take a picture. Para may tayo.